Nasa, nasa influencer tayo. Kilala mo ba si Diwata? Oo, ngayon. Ay, kilala mo? Kilala ko. At nakita kita doon. Oo. Aber, ano masasabi mo doon? Hindi, sa kanya. Kasi parang tinan mo. mabulusok yung ano tinan niya. yun, nangyari kay Ikaw, Diwata. expert ka dyan eh. Ito, nangyari kay Diwata. Noong mga panahon si Diwata, ginagawa niya yung best niya para kasi tao siya na gustong kumita, tao siya na gustong umasenso, tao siya na sumusubok ng mga bagay para maging success siya. Yes, Sabi nga natin, hindi natin alam kung kailan tayo aasenso, kung kailan ibibigay ni Lord, kung ano yung hiling natin. Na minsan, may hiling tayo na hindi niya binibigay. Yeah. Minsan kasi yung hiling na yun, sobra-sobra pa. Deserve ba yan? Sabi ni Lord, kung ba deserve ba yan? Ay, hindi pa niya deserve, hindi pa niya time. So ngayon, nagkaroon kasi ng pagkakataon na siguro naisip niya na yung mga ganitong diskarte, hindi siya sumuko eh. Hanggang sa nakuha niya yung tagumpay na yun. At yun yung siguro binigay ni Lord para sa kanya. At tingnan mo naman ngayon, sa pagiging sikat ni Diwata, sa kanyang pares, tinan mo ang dami niya natulungan. Ordinary lang naman yung pagkain niya. Eksakto, ang dami niya natulungan. Ano yung mga yon? Mga nagtatrabaho sa kanya. Nagtatrabaho sa kanya. Tapos nabigyan, mura. Mm. Nakapag-inspired pa siya ng mga tao. Tinan mo, may gumagaya na rin sa kanya. Meron pa rin siyang bashers. Meron, hindi mawawala. Pero actually, walang perfectong tao dito. Si Diwata talaga, nagagamit siya ng mga influencer. Yun yung sinasabi ko. Diba? Yun yung sinasabi ko na ang dami niya natulungan. Hindi niya alam ang social media. Influence na ang dami niya mga vlogger na natulungan. Hindi naman views ang habol niya eh. Hindi. Benta eh. Oo, pero tinan mo yung puso naman ni Diwata eh. Ang puso ni Diwata. Tinan mo, yun pa lang, hindi naman sa physical pa lang, hinusgahan na kaagad siya. Agta talaga. Tapos sa physical, di ba, tadtad. Hindi na Diwata, dapat agta eh. Tapos yung doon nila kasi binabase sa itsura, doon sa pagkain. Baka ang iniisip nila, yung pagkain, baka, kasi, so Diyos mio, malamar, anak ba kayo ng Diyos? Hindi kasi, ang impression kasi ng tao, maitim kasi si Diwata, medyo madungis ang tingnan. Ang isip nila, madumi ang pagkain. Siyempre, siyempre naman, tinan mo naman, ang linis naman ng kanyang mga. Hindi, nakapunta ako doon eh. Wala pa kasi siyang, kasama kasi yan sa mayroon kasi tayo mga permits sa City Hall, may mga sanitizer, sanitary permits, mga DTI, fire, kailangan yan sa business permits. Pag i-inspectionin, syempre, trabaho ng taga City Hall yun. Hindi kasi simentado yung siyempre maglalakad-lakad ng mga tao doon, tapos kumakain ka. So hindi na natin masyadong kasi sasabihin na naman bashers tayo. At saka sa ganyan kasi nagsisimula naman eh. Street nga doon, just street food. Nagsisimula street din vendor. Malay nyo, balang araw, tinan nyo, magkaroon na siya ng sana. In Jesus name. Sana. Yung mga ganyang klaseng tao na madami din naman natutulungan, pagkakalob talaga, more blessings to come pa talaga yan. Na hype lang nila masyado yan si Diwata. Kasi, itong mga influencer, pag Diwata ang content, million ang views. So, yung iba, nagre-renta daw doon malapit kasi araw-araw doon nagko-coverage. So, yung mga sikat ang dami niya natutulungan eh. Oo. Ang dami niya natutulungan, so, grabe. sana magtagal siya. Kasi ikaw, kabisado mo yung buhay influencer. Kasi paano mo, ang tanong dyan, paano ka magtagal? Alam mo, ang sekreto lang para mangyari yung mga ganyan, para sa akin iintindihin mo kasi ang isang tao Ilalagay mo yung sarili mo sa tao para maintindihan mo siya. Hindi yung basta-basta na kagad na magsasalita ka, pero hindi mo alam na nakakasakit ka na. Pero, alam mo yun, ganun ang buhay ng social media. Pero nananakit sila. Kumbaga parang, what if ikaw yung ganunin? Nagsalita ka ng hindi maganda, tapos sinabi mo sa ginagawa, what if ikaw yung ganunin ng mga tao? Ano ang magiging respond mo sa tao? Diba, nasasaktan ka rin. What if nagdasal ka ng ganito, ganyan-ganyan dun sa tao? Sabi, may gusto pa nga na matigok na nga ako eh. Sabi, ano ginawa ko sa inyo? Sabi ko, bakit? Sabi, halimbawa, pinagdasal nila yan. What if sa'yo ibigay yung ganyang ganyan? Gusto mo rin ba? Yun, kumbaga para tayo, sinasabi nga nila, think before you click. At saka, pag-isipan mo muna,
bago ka magsalita. Kasi hindi mo alam yung salita na yun, siyang papatay dun sa taong nangangarap. Kaya nga. Pinuputol kasi ng mga basher yung pangarap. Pero wag ka. Pero yung mga basher na yun, gawin nating isang halimbawa para maging matagumpay tayo. Kasi pag nagtagumpay tayo, sila din yung susuko at sampal sa kanila yun. Para at least, balang araw, may inspired sila na sasabihin sa'yo na, ay sana pala, ginaya ko na lang tong tao na to. Sana pala, hindi ko ginawa tong bagay na to. May mga case tayong ganyan eh, na gumawa na tayo ng mga bagay-bagay na hindi maganda doon sa tao. Tapos later on, marirealize mo, ang mali pala yung ginawa ko. Tapos sasabihin sa iyo, Kiana, sorry ha. Mali yung, kunwari ganon. Saan? Diba, gano'n. O sino ang talo ngayon? Sila. Kaya, thank you, Basha. Diba? I love you. Si Migs talaga, no, parang nahinog na talaga siya ng panahon. Kasi, ang matured na niya magsalita, ang dami na niya mga more values, mga ano, na lumabas na sa'yo yung pagka-matured mo na. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit? Bakit? Kuha kasi ni Lord. Pag kilala mo kasi, pag tinanggap parang mo kasi hinog ng panahon, pag hindi pilit. tinanggap mo si Lord sa buhay mo, walang imposible lahat sa kanila. Kasi hodang ikaw ay bumagsak, kasi hodang ikaw ay mawalan, tayo. Sa akin lang ha. Oo. Para may iba naman. May iba naman bagsakan mo. Oo, sige. Welcome naman. So mayroon pa akong marami pa akong itatanong sa'yo. So para pahinga ka muna dyan. Hindi, okay pa. Diretso na ba natin? Hindi, joke lang. Commercial break na muna tayo kasi may mga break. mga sponsors.